Magandang morning mga ka-4Ps! Narito nga muli ang programang inyong inaabangan at tinututukan tuwing Miyerkules ng umaga. Dito, ang mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay aming pong bibigyan ng malinaw at tamang kasagutan. Kaya tutok na dahil inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4Ps Fast Break! Happy Wednesday morning mga ka-4Ps! We are back para sa isa na namang episode kung saan amin nga pong sasagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa araw nga po na ito, para sumagot sa inyong mga katanungan, makakasama natin muli ang Social Marketing Division Chief ng 4Ps, walang iba kundi si Miss Grace Ponce. Welcome back, Miss Grace! Ay naku, salamat na miss ko kayo, Yes, Venus. At oo. syempre, magandang araw sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin dito sa 4Ps Fast Break. Yes, ayan nga mga ka-4Ps, nandito nga po muli si Miss Grace para sagutin ang inyong mga katanungan at concerns sa programa. Kaya naman, we really encourage you guys na lahat po ng mga ka-4Ps natin na nanonood ngayon na kung kayo po ay may katanungan, i-comment nyo lang po yan dito sa ating programa dahil ang inyo pong mga comments ay amin pong babalikan yan, babasahin po namin yan at sasagutin po namin sa mga susunod na episodes ng ating Fast Break. At syempre, nako, nakakalimutan nila to Miss Grace eh. Huwag nyo pong kakalimutan na i-like at i-share ang ating live para po kayo ay updated sa latest happenings na sasabihin ni Miss Grace sa episode ngayon. At kung sakali naman na ma-miss nyo po ang episode natin ngayong araw, huwag po kayong mag-alala dahil available po ang ating replay sa YouTube channel ng DSWD. Ayan, makikita nyo po doon ang replay. Ayun nga, Miss Grace, bago tayo magsimula, sumagot ng mga questions ng ating mga ka-4Ps na nanonood ngayon. Basahin muna natin, Miss Grace, ang ilan sa mga comments ng ating mga ka-4Ps na walang sawang tumututok sa ating programa. At ito nga, Miss Grace, isa sa mga comment na tapansin natin, ang ganda kasi ng pangalan niya, sabi niya, "Good morning! Thank you DSWD 4Ps Program. Laking tulong niyo po sa amin, God bless." Sabi po yan ni Simer Oik Nasak. Wow. Taga saan siya? Wala po siyang sinabi, Ay, pero sayang naman. sobrang laki daw ng tulong ng 4Ps sa kanila. So, Salamat ayan, naman happy po at din kami. nakakatulong kami. Yes. At syempre, meron din ditong comment si Jovelyn Tong Scams May Buena. Sabi niya, watching from Barangay Pantaron, Santo Tomas, Davao del Norte. Wow, hello po. Hello, maayong buntag sa mga taga Davao. Yun. At syempre, meron din comment si Lexi Reyes Morales, watching from Valenzuela. Hello. Ay, ang lapit lang. Taga doon ang aming sekretary. Yes, Magandang sa umaga po. Valenzuela. And talagang marami din tayong mga ka-4Ps dyan. So, tama. magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers. At maraming salamat mga ka-4Ps sa patuloy niyo pong suporta sa ating programa. Huwag po kayong aalis at tumutok lamang po kayo dito sa ating live para, again, ma-updated po kayo sa mga sasabihin ni Miss Grace sa mga katanungan ngayon. At ito na nga, Miss Grace, dahil madami tayong binate, madami tayong intro kanina, eto na, dumako na tayo sa ating quick talakayan kung saan pag-uusapan po namin ni Miss Grace at sasagutin ang featured question of the day mula sa isa sa mga tanong ng ating mga ka-4Ps sa comment section. At para nga po sa episode na to, Miss Grace, ang ating featured question of the day ay mula kay Sara Alburo. Nako, medyo mahaba ang kanyang comment. Ang sabi po ni Sara, "Good morning po. Tanong ko lang po, bakit yung mga bagong 4Ps belong agad sa level 3? Samantalang yung mga ilang taon ng 4Ps ganoon pa rin. Meron ding mga bago na hindi belong sa level 3, gayong alam namin na mas may kaya sila. Ano po ba ang basehan?" Ayan, medyo mahaba yung comments niya. Sabi niya, masaya na po sana kami dahil malaking tulong po kayo sa amin. Pero bigla na lang nawala. Sana pala hindi na lang nagbigay ng cash card. Di rin na pala magagamit. So, ayun yung comment ni Miss Sara. So, Miss Grace, unang tanong. So, bago po natin sagutin yung
tanong po ni Sarah, maaari niyo po bang i-explain sa ating mga ka-4Ps na nanonood ngayon kung ano po bang ibig sabihin ng levels 1, 2, at 3 na sinasabi nga po ni Sarah sa 4Ps at kung para saan po ito? Maraming salamat, Venus, at maraming salamat din kay Sarah. Balikan lang natin kung paano ba nire-register yung ating mga 4Ps beneficiaries. Isinagawa yung pagtatasa or pag-assess ng mga bagong beneficiaries natin taong 2019. Dito natin kinukuha yung bagong set ng mga beneficiaries natin. So kung 2019 pa ito, ibig sabihin kahit papaano may improvement na doon sa kanilang pamumuhay regardless kung sila ay nasa 4Ps na o wala. Kasi madami din nagtatanong yan, kaka-enroll lang namin, pero self-sufficient na kami. Nakasaad kasi doon sa batas natin na ang isang pamilya ay maaaring mag-exit sa iba't ibang pamamaraan. Isa na nga dito yung makompleto ang 7 years at yung na-assess na level 3 na tinatawag natin na Social Welfare and Development Indicators Assessment. Ito yung tool na ginagamit ng ating caseworkers or yung ating mga city municipal link para ma-assess yung kasalukuyang estado ng isang pamilya, kasama na dito yung sa economic side. Ang sinusukat nito ay socio-economic. So ibig sabihin yung kakayanan ng pamilya na matugunan yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Meron bang nakapag-aral na doon sa pamilya? So maraming indicators yung tinitingnan natin dito, hindi lamang iisa. So yung tinatawag natin na 3 levels, ito yung estado ng kanilang pamilya. So kapag sinabi natin na level 1 or survival, ang ibig sabihin lang nito ay wala silang sapat na kakayanan para tugunan yung basic na pangangailangan. Ibig sabihin, kumakain sila ng 1 o 2 beses sa isang araw, wala silang ekstrang pera na maibibigay kung may nag-aaral o pumapasok, or wala silang kakayahan na pag-aralin yung kanilang mga anak. Pagka naman sinabi natin na level 2 o subsistence, ito yung may sapat lang na kakayanan na tugunan yung mga pangunahing pangangailangan. Halimbawa, oo, nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw, pero kung may magkasakit, hindi tiyak na matutugunan yung pangpagamot ng miyembro nila na magkakasakit. Bagamat napapadala nila sa pag-aaral yung kanilang mga anak, yung ibang gastusin ng pag-aaral ay hindi kayang tugunan lahat. So ito yung level 1 at level 2, sila yung pina-priority natin na binibigyan ng assistance. Pagka kasi sinabi mong level 3 or self-sufficient, the word itself self-sufficient, ibig sabihin, may sapat na kayong kakayanan na tugunan ang inyong pangangailangan. So, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw, may ekstrang pangmerienda. Tapos, yung mga pangangailangan sa pag-aaral na bibigay din, yung risks and vulnerabilities na tinatawag natin, halimbawa may magkasakit, kayang matugunan yung mga simpleng gamot lamang. So, yun yung tinatawag natin na kapag self-sufficient na kayo, inihahanda na kayo ng 4Ps para sa pag-exit. Hindi naman sinasabing pag nag-exit kayo, nag-graduate kayo dahil self-sufficient na kayo, ay mayaman na. Yes. Hindi. Ang sinasabi lang natin, hindi na si 4Ps yung magbibigay nung pangangailangan ng pamilya. Kung hindi, may iba't ibang programa at serbisyo na maaari pang ibigay sa inyo outside of 4Ps. Yes, so, hindi ibig sabihin na nag-graduate, nag-exit, tapos na yung tulong. Kasi nililink pa rin naman natin sila sa local government, sa national government agencies, para matiyak na yung pagbabago na nakuha nila habang nasa 4Ps ay masustain nila at hindi na muling bumalik pa sa kahirapan. Yun. So, ayan. Siguro si Sarah, isa po siya sa mga na-assess na siguro na-assess yung kanyang household na kaya na pala nila na makakain 3 times a day, yung mga risks and vulnerabilities na tutugunan nila, yung mga simpleng pangangailangan. So, ayun, Sarah, siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit kayo na-assess as level 3. So, ito naman ngayon, Miss Grace, dahil tinatanong kanina ni Sarah, ano nga ba yung basehan? So, paano po ba natin nalalaman o sinusuri ang isang household kung saan po sila nabibilang na level? Ayan.
Magandang tanong yan, pero gusto ko lang din sabihin kay Sarah na baka kasi meron din silang specific case na halimbawa, wala nang nag-aaral ng high school. So, baka si Sarah, gusto niya kaming i-message, bigay niya sa amin yung details ng kanyang pamilya para matignan natin kung bakit nasa ganon at nang maipaliwanag din sa kanya ng mas maayos. And then dun sa tanong mo naman, paano nga ba sinusukat ito? Yung ating mga city municipal links at saka yung mga caseworkers natin, nagbabahay-bahay yan. Ini-interview yung ating mga households. Kasama dito sa interview na ito, tinitignan yung struktura ng kanilang pamamahay, may access ba sila sa inuming tubig, may maayos ba silang palikuran, meron bang miyembro ng pamilya na sapat ang kinikita para sa kanilang sambahayan, meron ba silang access to microfinance, yung sa mga lending natin, may social insurance ba sila bukod doon sa PhilHealth, kaya ba nilang magbayad ng SSS or ng Pag-ibig? Ito yung mga tinitingnan natin. Maliban dun sa SWIDI Venus, tinitingnan din dyan yung family risks and vulnerability assessment. Ibig sabihin, itong pamilya ba ito ay may mga vulnerabilities? Ano tong mga tinatawag nating vulnerabilities? Meron bang may sakit sa kanila na long term? Bawa, may miyembro ba silang merong cancer? Nagdadialysis. So yan, tinitingnan yan because yung cancer, dialysis, minsan lifetime yung gamutan ng mga yan. Yung chemotherapy, mahal din yan. Pagka naman tinignan natin dun sa risks, etong pamilya ba na ito, yung structure ba ng bahay niya, pag may dumaan bang bagyo, hindi ba ito babagsak, hindi ba ito liliparan ng hangin? So yan yung mga indicators na ilan lamang po yan doon sa mga indicators na tinitignan ng mga caseworkers natin bago sila ma-assess kung sila ay nasa survival or level 1, subsistence or level 2, at level 3, self-sufficient na tinatawag natin. So ayun, kumbaga talagang pinupuntahan ng ating mga municipal and city links yung mga households na yun para personally ma-check po nila. So yung iba kasi may mga nababasa po tayong comments na Miss Grace, no? Sabi baka hinuhulaan lang daw kung paano nila ina-assess yung mga levels na yan. So hindi po ganoon dahil ayun nga po sabi ni Miss Grace, personal pong pinupuntahan para i-check yung kalagayan ng bawat households at para ma-assess sila ng maayos. Tama. Yes. So, ito, sabihin niyo po sa amin pag hindi kayo pinuntahan. Oo, pwede niyo po pwede po kayo mag-file ng grievance. Ito naman, Miss Grace, no, next question. Kapag nalaman na po kung ano yung level ng isang household, ano po yung mga susunod na hakbang or tulong na ibinibigay ng 4Ps base po sa kanilang level? Meron tayong tinatawag na case folders nila at meron tayong tinatawag na household intervention plan. Yung household intervention plan na yan, binubuo kasama ang pamilya. So kung nasa level 1 ka at papunta ka ng level 2, ano ang gagawin natin? Sino yung mga maaaring makatulong sa'yo para mag-level 2 ka? Pag nasa level 2 ka at gusto mong mag-level 3, ganun din yung proseso. So, titingnan natin step by step, process by process, hanggang sa maka-level 3 ka. Pero itong planong ito, hindi po kami ang gumagawa. Hindi si DSWD, hindi si City Municipal Link, kung hindi yung pamilya. Kasi kinakapacitate at ini-empower kayo at kayo dapat yung may pangarap, hindi ba? Yung mga households dapat natin, sila mismo yung magsasabi na, gusto ko umunlad yung aking pamumuhay. Pero paano ako uunlad? Ano yung mga hakbang na dapat gawin ko? Ano yung mga tulong na kakailanganin ko? So kung halimbawa, sasabihin niya na kailangan ng anak ko ng scholarship. So paano natin siya i-match? Kanino natin siya i-endorse? Sabihin ni tatay, marunong po akong magkarpintero, kaya lang kailangan ko pa po ng additional skills para makasabay dun sa mga modern technologies na tinatawag natin. So yan, hahanap tayo ngayon ng pamaraan para matulungan sila nang sa ganon, hindi sila laging depende sa gobyerno. At saka, ang lagi nating sinasabi, yung cash grants ay para dun sa kanilang mga anak, hindi para sa mga magulang. So dapat may sapat na kakayanan at kinikita din yung ating mga magulang. So ganun natin siya binubuo at ginagawa. Ayun. So ayan, malinaw na malinaw po yan. Kung baga ang 4Ps, kayo po ang nagbe-bridge sa iba't ibang programs and services ng pamahalaan. And maganda yung sinabi nyo kanina, Miss Grace, kasi parang pinopromote talaga ng 4Ps yung tinatawag nating behavioral change sa ating mga ka-4Ps. So tama nga naman, dapat sila mismo yung eager na iangat yung sarili nila. And maganda po na naituturo po natin yun sa kanila.
So last Gusto ko na. yung sinabi mo na bridge. Oo, Madugtungan bridge. ko lang. Tama yun, kasi kaya nga pantawid pamilya. Ibig sabihin, Yes. itinatawid lang natin sila. At meron pang ibang program, services, and interventions na nararapat para sa kanila. Hindi Yes. lang si 4Ps. Yun, tama po yan. So last question na siguro, Miss Grace, kasi kanina sabi nyo kay Sarah, i-message na lang po kayo or dumulog po sa 4Ps para po malaman or kung meron pa siyang mga further questions. So kung may mga katanungan dito, patungkol dito, Miss Grace, saan po kaya sila maaaring dumulog? Una, syempre ini-encourage natin sila na makipag-ugnayan sa City Municipal Link kasi yung sagot po doon sa mga katanungan nila, mas magandang sa City Municipal Link manggaling kasi mas alam, mas kilala sila ni City Municipal Link. Ngayon naman kung hindi pa rin po kayo masagot ng City Municipal Link, pwede nyo po yung i-elevate sa mga regional offices, tanggapan po ng DSWD. Kung wala pa rin po, pwede nyo kaming i-message sa Facebook, yung ating Pantawid Pamilya na official Facebook account, or pwede po silang mag-text doon sa ating text hotline 0918-912-2813. Meron lang tayong sinusunod na proper syntax nung pag nag-send sila ng message. So kailangan may pangalan, household ID number, at saka kung ano yung katanungan at message nila sa atin. Ayun. So, ayan. Thank you so much, Miss Grace. Sana rin po sa ating mga ka-4Ps, nalinawan kayo sa inyong mga katanungan patungkol po sa levels or indicators ng 4Ps. Ayan. Ngayon naman, Miss Grace, syempre, hindi na po natin patatagalin pa dahil nga fast break tayo. Dumako na tayo sa ating fast break kung saan inyo pong sasagutin, Miss Grace, ng mabilis at punto por punto ang mga katanungan ng ating mga ka-4Ps. Kaya, Miss Grace, simulan na natin ang ating 4Ps fast break. Ready na po ba kayo? Ready na! Yon! So, para sa ating fast break ngayong araw, timer starts now. Unang tanong, totoo bang ang LGU ang nagsasabi kung anong level mapupunta ang isang 4-piece household? Hindi. May matatanggap daw ba na libreng cellphone ang lahat ng kabilang sa level 1 na household? Hindi. Totoo bang maaaring matanggal ang isang household sa 4-piece nang walang dahilan? Hindi. Totoo bang ang level 3 ay ang tinatawag nating self-sufficient? Oo. Sunod na tanong, sinasama ba sa assessment ang kabuoang kita ng pamilya? Oo. Pwede bang bumaba o tumaas ang level ng isang household sa susunod na assessment? Oo. May isinasagawa bang assessment para matukoy kung saang level kabilang ang isang household? Oo. Sunod na tanong, pwede bang umapila ang household kung hindi ito sang-ayon sa naging resulta ng assessment? Oo. Sunod na tanong, totoo bang nakadepende sa level ng household ang halaga ng matatanggap nilang cash grant? Hindi. Panghuling tanong, Miss Grace, kapag level 3 na ang household, posible bang hindi na makakuha ng grant at makagraduate na ng 4-piece? Oo. And there you have it! Ayan, Miss Grace, maraming salamat po sa napakabilis na pagsagot sa mga katanungan ng ating mga ka-4-piece. At dahil nga po super bilis ng ating fast break, meron po ba kayong mga answers kanina na gusto nyo pong mas expound po yung explanation para mas maintindihan po ng ating mga ka-4Ps? Oo, doon lang siguro sa pagtanggap ng cash grants kasi yung may tinatawag tayo na transition. So kapag nag-level 3 sila, i-inform naman sila. And then itatransition natin sila, ibig sabihin, ihahanda. Hindi porket level 3 ka, halimbawa nag-level 3 ngayong June, meron ka pang 2 pay period kasi meron ka, ibig sabihin, meron ka pang 4 months, may 2 pay period ka pa na matatanggap bago ka tuluyang mawala dun sa program. Dun sa 4 months na yon, inihahanda ka na, nire-refer ka na, ni-endorse ka na sa LGU para naman mapaghandaan mo din yung iba pang pangangailangan ng iyong pamilya. So, hindi po ibig sabihin na natag kayo ng level 3 ngayon ay wala na po kayong matatanggap na cash grant sa mga susunod na araw. Ayan. So, wag po kayong mga ka-4Ps dahil hindi po kayo iiwan ni Miss Grace at ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. De, joke lang. Pero totoo na, Miss Grace, hindi kayo basta-basta iiwan. Ulit-ulit po yan sinasabi ni Miss Grace at ni Director Gemma pag siya po yung guest dito na kapag pag-graduate na po ang isang household ay hindi naman basta-basta pinapabayaan. Talagang binibridge nga po natin sa mga iba pang programa na pwedeng mas makatulong sa kanila para ma-sustain nila yung pagiging self-sufficient.
So ayun mga ka-4Ps, para naman sa mga katanungan na hindi napasama sa ating fast break ngayong araw, huwag po kayong mag-alala at ito po ay ating sasagutin, promise po yan, next week para sa isa na namang episode ng ating 4Ps fast break. Kaya muli, i-comment nyo po ang inyong mga questions dito sa ating live at malay nyo, next episode kayo na po ang aming sasagutin. At para naman po sa mga nakamiss na episode ngayong araw, don't be sad. Huwag po kayong malungkot dahil mapapanood nyo na po ang replay nito sa ating DSWD official YouTube channel. Taray, nasa YouTube na rin po tayo, Miss Grace. Follow niyo po kami sa YouTube. Yes! At syempre, Miss Grace, bago po matapos ang episode natin ngayong araw, baka meron po kayong announcements or closing remarks para sa ating mga ka-4Ps na nanonood ngayon. Yes. Doon sa mga ka-4Ps natin na nag-level 3, hindi po ito yung katapusan ng tulong ng pamahalaan sa atin. Kasi yung si 4Ps po, ang binibigay lang niya, cash grants para sa inyong mga anak, para sa kanilang kalusugan at para sa kanilang pag-aaral hanggang makatapos ng high school. May ibang serbisyo po ang ating iba't ibang pamahalaan para makatulong din sa inyo. I-access nyo po lahat ng programa at serbisyo ng government at tiyak po na kayo ay matutulungan din. Maraming salamat, Venus. At syempre maraming salamat din sa lahat ng mga nakatutok at nakasubaybay sa atin dito sa 4Ps Fast Break. Yes, maraming salamat po muli, Miss Grace, ang Social Marketing Division Chief ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pagbibigay ng maagap at malinaw na sagot sa ating mga ka-4Ps. Thank you po, Miss Grace. Thank you, Venus. Mga ka-4Ps, natapos na naman ang isang fast break episode ngayong araw. Naku, patuloy nyo pong tutukan ang 4Ps fast break tuwing Miyerkules dahil amin din pong patuloy na sasagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa programa. Huwag nyo din pong kalimutang i-like at i-follow ang official communication channels ng DSWD para manatiling updated sa aming mga programa at serbisyo. Bisitahin ang aming official website na dswd.gov.ph, sa Facebook at Twitter na @DSWD Serves at Instagram na @DSWD Philippines. Para naman sa centralized channel kung saan tiyak na makakakuha ka ng mga pinakabagong balita at updates tungkol sa ahensya, mag-subscribe lamang sa aming Viber channel na DSWD Philippines. Mga ka-4Ps, sa mga source na to, sure na sure kayong legit ang mga impormasyong inyong makukuha at maibabahagi, lalo na kung patungkol sa 4Ps. Kaya mga 4Ps, samahan nyo kami muli sa susunod na Miyerkules para sa panibagong episode kung saan ang inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4Ps Fast Break.